Guys, welcome dito sa Sun at Charong. Reading ito ay for collective for anyone who can resonate. Sa reading ito, this is a general and a collective reading, rather she. Strength in reverse. Bahalang. Upright pa itong Queen of Pentacles. Yeah, it's upright. Ikaw ba yung nawala ng strength? No, it's not you. Kundi, ano yung nawala ng strength? It's your enemies. Oh! Yes, it's your enemies. Yung nawala ng strength. Kailangan pa talaga i-clarify yan, guys. Yan. Your enemies. Yan ang nawala ng strength. Nawala ng inner strength. Nawala ng inner stillness. They're not stable right now. Yan yung mga enemies mo na evil. Evil din sila. Mga evil din sila. And napaka-active pa naman. Activity, oh. Napaka-passionate nila na ma-atake sa'yo. Oh, yan yung mga enemies mo na napaka-active ma-atake sa'yo. Bakit? Driven sila ng inggit nila. Kaya nga evil eh. Oh, kasi yung root of all evil is envy, inggit. Passionate sila. Napaka-active nila, oh. Napaka-energetic nila ma-atake sa'yo. Nawalan sila ng strength. So, ikaw tong Queen of Pentacles. Ikaw yung Queen of Pentacles na yan. Ito yung mga enemies mo yan, no? Para naging mahina, no? Naging weak. Naging mahina sila. Nawala ng strength, nawala ng inner strength, nawala ng inner stillness. Ikaw naman ito ngayon, na stable ka. Kasi hindi ka na nila ma-atake. Wala na silang strength para mapang-atake. Wala na silang inner stillness. They're not stable right now. Hindi sila mapang-atake sa'yo. O kung sige mapang-atake, wala strength. Ganun. Pinapairal mo may kindness. You're so kind person. Comfortable ka right now. Secured. Feeling secured, stable. Kasi nawala ng strength yung mga enemies mo or hidden enemies mo yan. Yung mga attackers ba? Mga gano'n. May evil na mga tao yan. So, marami pag-evil, driven yan sila ng inggit nila, mahalit talaga yan sila, guys. Magawa sila ng scheme, hindi dahil sa insecurity nila, or dahil sa inggit nila, o dahil sa kasakiman nila, no? Dahil sa gusto nilang maangkin, gusto nilang makuha yun sa iba. Ganyan na sila. Message for you. Summer, everything that you're asking for becomes yours in the summertime. Summer daw. Ay, malapit na. Summer na nga ito atay. Summer na to. Mainit na. Yung lahat daw ng mga hinihiling mo ay mapapasayo this summertime. Bakit ko nasabi this summertime? Is summer na yun. Mainit na. Tigpuntahan na ng mga malalapit sa beach, no? Yung kanilang bahay, tigpuntahan na sa beach. Summer na eh. Ano pa? A message for you. Travel on a coming trip proves to be life-changing in positive ways. Yung paparating na trip daw ay it proves to be life-changing in positive ways. Talagang magbago yung buhay mo in a positive way. Ganun. Ayan, it's life-changing. Saan ka kayo pupunta? Sa probinsya o abroad o bakasyon sa kung saan man. Ano yung next na mangyari niya sa buhay mo o sa'yo? King of Cups and Understanding in reverse.
Hindi ka na maging understanding pa. Saan? Sa mga evildoers. Sa mga evildoers. Hindi ka na maging understanding pa sa kanila sa mga evil na ginagawa nila. Kung dati, parang kinukonsinti mo na lang, inintindi mo. Ngayon, hindi na. So, ano pa? Maging cold ka na towards them dahil sa ginagawa nila sa'yo. Hindi mo na intindihin. Hindi mo na unawain. Evil yun eh. Evil doer yun eh. And they are driven by their envy. Katwiran ba yun? Para sa kanila makatwiran yon. Para sa mga evil doers. Sa mga gumagawa ng ganyan. Pero sa righteous, hindi yan makatwiran. Ang totoo niyan, hindi talaga makatwiran yun. Yung manghalit sila, gagawa sila ng scheme, deceit, and or evil or witchcraft dahil lang sa inggit nila, dahil lang sa insecurities na, dahil lang sa pagiging kahama nila, hindi makatwiran yun. Hindi makatwiran yun. Kailangan hostisya dyan. So, ano pa ang embody mo energy ngayon? Justice. Dalasan na may justisya talaga yan. Afterlife. May hatol talaga yan sa mayan. Or mostly, no? Halos lahat, napaparusahan talaga yan. You are confident to show your true self, to be yourself, na ipakita yung totoong ikaw, na parang biba ka, bibo, ganyan, na to show the real you, your character, your uniqueness, your personality, paano yung totoong ikaw, and ano ang personality mo? Anong totoo mong personality? Ito, wala namang reversal ito pag ito. Hero. You're a hero. You're so brave. Courageous. May blue din. You are fearless. Zero eh. Savior. Or nagsisave ka ng like dogs, cats, animals, or tao na nalalagay sa kapahamakan. You're a hero. No? And you are intuitive. Kasi intuition. Or maybe highly intuitive. Or intuitive. Ayan. Ano ang papasok sa buhay mo? The sun. Upright ba itong the sun? In reverse yan siya. Person ba itong nag-embody ng the sun na yan? Person yan siya, guys. Ito yung papasok sa buhay mo. Person. Person. It's a person. Ano intention sa'yo ni the sun in reverse na yan? Bakit siya papasok? May offer siya, guys. Hindi siya masaya ngayon. Hindi siya masayahin ngayon. Dahil wala ka pa siguro sa buhay niya. Dahil hindi ka pa niya na-met or hindi ka pa niya nakilala. Or else, dahil wala ka sa buhay niya. Dahil hindi ka niya kasama. Dahil wala pa yung counterpart niya, which is ikaw. Ganun ba? Ang mag-propose sa'yo, kasi may proposal dito. Magpo-propose siya sa'yo. Proposal, oh. Proposals. Ayan. Bakit siya magpo-propose sa'yo? Kasi malungkot yung buhay niya without you. Mukhang hindi. Kasi ito na una. Dahil hindi siya masaya without you. Hindi. Dahil hindi masaya ang buhay niya at tingin niya maging masaya ang buhay niya pagkasama ka na niya. Tama. Dahil hindi masaya ang buhay niya at tingin niya maging masaya ang buhay niya pagkasama ka na niya. And because of what? Bakit mag-propose siya sa'yo? Upright ba to? Yung Queen of Cups.
in reverse. Kasi, kasi lumayo na yung loob mo sa kanya. Kasi naging insensitive ka na sa kanya, sensitivity. Oh. Hindi, naging insensitive ka na sa kanya, hindi ka na naging sensitive yung feelings mo sa kanya. Hindi eh. Dahil walang nagmamahal sa kanya. Yun, dahil walang nagmamahal sa kanya. Oh, kailangan niya ng person na may magmamahal sa kanya ng tunay. Totoo. Kailangan niya ng may magmahal sa kanya. Dahil hindi nagsasucceed, hindi nagtatagumpay yung mga relationships niya. Yes, dahil hindi nagtatagumpay yung mga relationships niya, palaging hiwalay. Palaging nagbe-break sila ng karelasyon niya. Kasi, maaaring sa kanya ang problema, guys. Baka madali siya mag-give up sa relationship, no? Baka madali siyang maano ba, yung matamaan yung ego niya. Baka ma-pride siya masyado. Tapos nakipag-break agad. Or else ay baka na sa kanya talaga ang problema kasi tingnan nyo at hindi daw nagsasucceed yung kanyang mga relationship. Oh? Kasi isang reason yan kung bakit baka hindi siya makontento. O baka yung partner niya hindi makontento sa kanya. Yun lang. Kung yung partner niya hindi makontento sa kanya. O baka hindi matyaga sa relationship. Itong taong to. Sa relationship, hindi kailangan maging ma-pride, no? And kailangan yung merong equal give and take. Na both of you will feel safe sa isa't isa, you will feel secured, comfortable, at peace, being loved, being valued. Tinatratong partner. Niingatan yung isa't isa, di ba? Hindi na magamitan. Ayun. Hindi talaga mag-last yan. Hindi mag-work yan kung magamitan lang kayo. Kung yun ang dahilan kung bakit kayo nakipagrelasyon. Okay? So, ganon. At huwag maging, ayun, parang bossy sa relationship. Ay, mahirap mag-work yung relationship na gano'n na parang bossy. Kailangan ikaw yung dominante. Ganun. So, ano pa? Ang malagay may pangunawa kayo sa isa't isa. Naisip nyo din yung nararamdaman ng isa't isa. Oh. Diba? Yung may care kayo sa isa't isa. Malagay yun. Naparamdam nyo sa isa't isa na mahal nyo talaga yung isa't isa. No? Nag-care kayo. Huwag maging selfish. Yan. Huwag maging selfish sa relationship. Na isipin nyo lang ang sarili nyo. Kasi madami kasing tao talaga selfish. Huwag ganun. Para dapat marunong magmahal. No? And mag-care. To give love. Hindi na puro lang take ng take. And ano na gustuhan sa'yo? Ng person na to na mag-propose to sa'yo. Proposal yun. Kasi, hindi ka nag-hide sa mask. Kung meron ka mang mask dati, kung nag-mask ka, naglagay ka ng mask dati, tinanggal mo na yun. Kung nag-pretend ka dati na okay ka lang kahit may problema ka, na parang nagpipretend ka na hindi mo pinapakita yung totoong ikaw, yung mga pinagdadaanan mo, na tinatago mo na may mga hinahide ka, ay tinanggal mo yun, yung mask na yun. Hindi mo na hinahide yung reality, yung totoo. You reveal it. You reveal the truth.
So what? Parang ganun ba, no? Ganun ka. Kung malaman ng iba, may problema ka. Paano kung ma-discover din naman ng iba, di ba? Paano kung ma-discover din naman nila? So, ganun pa rin, di ba? At, bakit mo pa kailangan itago? Pare-pareho lang naman kayong tao na may pinagdadaanan. Yung iba, tinatago nila, ayaw nila mapahiya daw. Ayaw nilang malaman yung flaws nila. Ayaw nilang ma-reveal yung mga tinatago nila. Yung sinasabi nilang kulay. Oh, yan ang mga pinag-iingat-ingatan nilang tinatago nila. Yung kulay nila. yung tunay na kulay daw nila. Oh. Tapos yung iba ay gusto nilang i-reveal yung tunay na kulay na wala namang tinatago tunay na kulay. Yung mahilig magtago kasi ng matunay na kulay nila, yun yung mga may disorder. Yan yung mahilig mag-hide. Yan yung mahilig mag-pretend. Yan yung mahilig magsinungaling at mang-manipula. Yung may mga disorder. Oh. And then, you're so pure daw. Hindi mo kinakahiya na sabihin ng totoo, ni-reveal ang totoo. Parang ganun yun. Kasi tinanggal yung mask. Parang lumuluwa pa ka dito. Minsan may problema ka. Ay, hindi mo tinatago yun. Pwedeng ganun. No? Kung may pinagdadaanan ka, hindi mo tinatago yun. So, ano pa? Ano pa nagustuhan yan sa'yo ng person na yan na mag-propose sa'yo? Let's see. Kasi, ikaw talaga ang choice niya kasi may choices dito. Na deeply in love siya sa'yo. Yes, na deeply in love kasi siya pati sa'yo. Yun. At na-feel niya yung deep soul connection sa inyo kasi the lovers. So, ayan. Na-feel niya din yung may chemistry sa inyo niyan pagka ganyan kasi the lovers. Na you are both divinely guided to be together then kasi the lovers yan eh. I know your eyes and the morning sun. I feel you touch me at a pouring rain. May mga tao na tumanda na lang, hindi nagpapakatotoo kasi takot na malaman ng iba, yung totoong sila. Puro na lang may tinatago. Para nabubuhay sa kasinungalingan, na puno ng sikreto, puno ng pagkukunwari. Ano pa? Tapos yung buhay ng ibang gustong pakialaman. Oh my gosh. Yung ibang gusto na lang i-reveal na yung kulay. Yung tunay na kulay. Yung wala namang tinatago na tunay na kulay yan. Walang sikreto yan. Oh my gosh. Ano yung ikina-in love sa'yo ng person mo na ito na mag-propose sa'yo. Knowledge. Pag-grow yung knowledge mo. Magaling ka mag-share ng knowledge kasi parang nag-share ng knowledge. And you are so brave, no? Brave na mag-share ng knowledge. And you are a knowledgeable person, no? Full of knowledge. Yan. Dami kang alam kasi knowledge, di ba? And ano ang next na mangyari sa buhay mo?
Five of Pentacles in reverse. Maganda to. Yung hindi ka na na-abandon kasi may abandonment dito. Hindi ka na na-abandon sa relationship o hindi ka na na-abandon ito kung kilala ka nito. Kung inabandon na ka man ng person mo na yun, hindi ka na ma-abandon. Or kung naka-experience ka ng financial crisis, hindi ka na mahirapan pa. Hindi ka na makarecover ka na sa financial crisis, from being abandoned, or hindi ka na ma-abandon, hindi ka na dadanas ng financial crisis. Yung ganyan. Hindi ka na magdurusa, hindi ka na mahirapan, no? So, ano pa? Ang next move na pinaplano ng person mo na to, na si ito, yung mag-propose na person mo, ano, next move na plano niya towards you. Ang mag-take ng action. Ang gumawa na ng move kasi may movement dito eh. Ang gumawa na ng move. Ang sumugod na. Maging full of desire na ma-unite kayo. Na you will be together. Ayan ang puntahan ka kasi movement eh. May pursue ka. At hindi siya magpadala sa temptation. Temptation to. In reverse, di ba? Na hindi na siya magpadala sa mga temptation like distractions, mga napapalito sa kanya, temptation, no? Na mga distractions lang yan. Yan. Yan ang plano niya na ngayon. So, ano ba yung tanong ko man? Naubusan ako ng tanong, ha? Ano pa? Ang iniisip, kasi mahal ka na yan eh, di ba? Na deeply in love mo sa'yo. Ano ang iniisip nitong person na to na mag-propose sa'yo? Na gagawin niya? Gagawin niya. Ayan. Ang samantalahin na opportunity, no? Siyempre, opportunity, no? Na makapag-offer na siya sa iyo ng a stable offer. Something na sulit na offer kasi pentacle yan. Kaya sulit. Na intention niya mag-grow yan. No? Mag-start from that offer and then mag-grow. Yung communication ninyo, yung friendship ninyo, yung relationship ninyo, yung ganyan ba? And yung maging consistent siya sa propose sa'yo. Oo. Maging consistent siya sa pag-propose sa'yo. Ayan. Kaya gusto niya magsama na kayo at mamuhay ng prosperous. Mag-umpisa na kayong magsama. Tama? Oo. Yan ang gusto niya. At may responsibility. Handa na siya for responsibility. Kung nagsama kayo, kasi may responsibility, Ganun talaga, At kung may mga problema, handa na din siya. Siyempre, handa na din siya. Siyempre, hindi lang yung sarili niya ang intindihin niyan. Pag magsama na kayo, pag magkaanak kayo, siyempre may gastusan, Pag, kunwari, nanganak, kung sino mang babae sa inyo, ay may gastusan, di ba? Bayaran sa ospital. Diaper ng bata. Gatas. Pero kung pasusuin naman di ba, di libre yun sa di ba? Sa gatas. Pero kung maarte yung nanay, kunwari, kung sino man sa inyo ang nanay, sino man sa inyong babae, na ayaw mo pasuso, kasi merong ganun na ayaw mapasuso yung gusto ipaduduin lang sa bibiro, yung bata na ayaw mapasuso sa kanya, yung nanay. Merong ganun nanay na ayaw mapasuso sa anak niya. Pero mas healthy kasi yung yung gatas na nanay talaga kaysa sa mga gatas na binibili. Yan ang alam ko. Pero ayaw ata ng ibang nanay kasi umaano yung suso nila. Parang lumuluyat-yat ba? Kung silunggo pa.
Mga pangit ata. Pero di bali na, no? Kung para naman sa anak nila eh. Arte-arte pa. So, ayan. Ano pa? Gusto sabihin sa'yo ng person na to na mag-propose sa'yo. Six of Swords. Calm. Ang gusto niya ay mamuhay kayo ng kalmado, ng calm, relaxed. Yeah, yun ang gusto niya. Mamuhay kayo ng calm, relaxed, at peace. Peaceful yung isipan ninyo. And walang away, walang gulo, walang yung hindi kayo nag-aaway, yung hindi kayo nag-aaway, tama. Kundi may pagtutulungan sa inyo at maayos yung pag-uusap ninyo. Kunwari, may problema, pag-usapan lang ninyong dalawa. Yan. And yung magkaroon ng equal give and take sa inyo kasi Six of Pentacles. Yung maging generous kayo sa isa't isa. Yung may equal give and take sa inyong dalawa. Yan. Ganun dapat sa relationship. Sa mag-partner. May equal give and take. Hindi na selfish ang isa sa inyo or both of you. Parang isa na kayo niyan eh. Pag nagsama kayo eh. Dapat magtulungan kayong dalawa. Magmahalan, hindi yung mag-trade-run. Okay? So, ano ang dreams and goals mo matutupad? Queen of Wands in reverse. Attacker mo ba to? Si Queen of Wands in reverse? Hindi. Namay mo wala na passion eh. Third party yan. Hindi naman siya third party. Enemy mo. Namala ng passion. Yung enemy mo. Enemy mo. Namawala ng passion. Na mga atake sa'yo. Kasi ang tingin mo siguro inatake ka niya. Kasi enemy. Yun ang tingin mo na positive na inatake ka niya. Positive siya ng atake sa'yo. Pero may positibo na atakiin ka. Ayan. Na hopeful siya na i-destroy ka o pabagsakin ka, mga ganun ba, no? And yun ang lumalabas dyan eh. Pinabasa ko lang naman yan at yun ang guide dyan. Yun nakakalam dyan kasi yun nag-guide. Anong message for you in Jesus Christ? Loyalty, Knight of Pentacles in reverse. Was it that Knight of Pentacles in reverse? Three of Cups in reverse. For yun. Na hindi na committed yung
mga kontrabida sa buhay mo na mga atake. Yan na yun. Na mga atake. Yun na yun. O daw. Siguro na padilihin yung inyong yun. O padilihin yung mga blessings na darating sa buhay mo. Kasi there's 3 of Wands dito. Na napatinggahin yan. O, padilihin, patinggahin, yan, na magkaroon ng waiting, o, hindi na sila committed na, na atakihin, no, o patinggahin, nagagawa ng mga pang-atake, para patinggahin yung buhay mo, finances mo, love life mo, kung ano pa. And then, ano ang may experience mo ng buhay? O, para maiba naman yung tanong ko. Ano yung may experience mo ng buhay? Fish, mayaman. O, yung may maraming business. O, may malalaking business kasi malalaking fishes dito. Mayaman, abundant na buhay. King of Diamonds tayo. Napaka-abundant na buhay, napaka-prosperous na buhay. Na may maraming negosyo. Wow. So, ito na lamang guys for collective reading.